We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Nako, ngayon exciting ang show natin. Balik 60s and earlier. Nagsasayaw natin, Jenny. Balik Sampaguita Pictures po tayo at naladala ko sapatos ko dahil sasamahan niyo kaming mamasyal sa Sampaguita Studio. Let's go! Ayan! Nasaan tayo? Sa garden tayo na Sampaguita. Correct. Dito po sa garden na to, ginaganap ang lahat ng party ng Vera Perez family. At syempre, dito sa location na to, kung gusto mo ng gubat, may gubat. Kailangan nila ng bukid. Bukid siya. Kailangan nila ng simbahan. Tama. At tayo, sa harap ng simbahan. Kailangan nila ng garden ng mansyon. Correct. Alam mo, nakapag-shooting ako ng ilang beses dyan sa Rotten Shop. Pero hanggang ngayon nagagamit pa rin talaga ang Sampaguita sa mga pelikula natin ngayon. Correct. Forever na yan, nagagamit natin. Alam ko, kahit yung mga nag-shooting yan, nagagamit pa rin. Punta naman tayo sa ibang lugar pa dito sa Sampaguita. Mag-correct. Mamamasyal pa tayo. Ikot pa tayo. Alika, bilis. Punta tayo doon. Yes, nandito po tayo ngayon sa dubbing studio. Dito po kami nagdadub ng aming sound, dialogue, music sa mga pelikula, yung mga theme song dito nilalapat. Saka yung mga background music na nagpapaiyak, nagpapa-excite. Sound. Yan. At saka, trivia lang, Jenny. Alam ba na, dapat yung pong malaman na ang Pilipinas po ang isa sa may pinakamalaking film industry dito sa buong Asia. Kita nyo, dapat maipagmalaki natin yan. Kaya supportahan natin ang pelikulang Pilipino. Huwag tayo manonood ng mga pirated CDs. Ay, VCD pala. Ay, nako. Kaya Aris, at makakasama po natin today ang mga Sampaguita stars ng noon. At lahat po yan, dito lang sa Sis! We are sisters, we are sisters. We are sisters, we are sisters. Welcome back to Sis! Umpisahan na po natin ang ating chikahan. Kasama po natin ang mga nagniningning na bituin ng Sampaguita Pictures. Belia Flores, Lito Legazpi, Vicky Belmonte, Herman Moreno, si Luis Gonzalez. Hello! Hello! Good morning! Magandang umaga! Kumusta naman po kayong lahat? Mabuting mabuti. Mabuti. Kumusta ho kayo ngayon? Sa after... Matagal na hindi gumagawa ng movies ang Sampaguita, no? Well, kung Sampaguita ang pag-uusapan natin, talagang hindi na gumagawa sa ngayon, ano? Pero yung kamustahan na how's your life after kung kayo ba'y Sampaguita? gumagawa pa naman, hindi lamang pelikula, pati television din. Actually, lahat kayo active pa rin, ano? Ano pong reaction ng mga tao kung minsan, di ba syempre pag naglalakad kayo sa mall, may makakakilala sa inyo, uy. Tapos yung mga, especially yung mga medyo may edad na rin, sasabihin, pinanood ko kayo doon sa ganitong movie eh. Alam nyo, tuwang-tuwa ako, lumaki ako doon sa pelikulang yun. Ano yung reaction niyo? Ako, ang reaction ko doon nagpapasalamat ako hanggang ngayon, nakikita nila ka sa personal. Masaya ako, maligaya ako.
nakikilala pa nila ako. Kahit na minsan ang pinapaalala nilang movie sa inyo, yung parang ang feeling, parang ang tagal. Lahat na naginawa ng movie. Hindi na siguro, sa dami. Talaga, hindi Kaya ko sa na dami, hindi naalala. naman. Actually, pag meron ka nga nasasalubong at sinabi, oy, napanood kita sa cable yung luma mong pelikula, ang payat mo pa doon. Ano? Oo, tama. Pero sasabihin ko, siyempre, ano naman yun yung 60s lang yun Hindi naman katagalan pa yun. Ano lang ba tayo ngayon? Oh, pero Kuya Jervs, naalala niyo ba lahat ng ginawa niyo? Well, sa dami, hindi mo na maalala. Pero once na makita mo, Ay, oo nga pala. Juanita yun nga pala Banana. yun, ganun. ganon. Meron tayong Juanita Banana, di ba? Tayo magkasama roon, Tita Belia. Kasama ka rin, Ako yung no? duwende. Nandito na rin tayo sa Sampaguita. Ano yung pinaka-memorable na lugar niyo dito sa Sampaguita? Ano yung pinaka, kung dyan ba sa may ilog, o kung dito ba sa may mga Mga footprints. Hindi nyo yung natatanong, itong Si lugar Lito. na to. Buong Sampaguita Studio, lalo na itong lugar nito, circle nito, dahil Dito kayo pagka tumatawag? Mayo, meron kaming Santa Cruzan. Yan. Doon sa Santa Cruzan, hindi pa ako contract star noon. Doon ako nakita ni Dr. Perez at yun ang naging daan para ako maging makabilang sa Sampaguita. Dito rin kayo nagpa-party-party pag may party. Yeah. Maraming okasyon. Meron pa tayong nagkakaroon mga dito. Queen of the Day. King and Queen May of the Day. ganon? Yeah, may mga Doon. corona yan. Tita Doon naman Belia, ako doon natin na-discover. ginagawa sa itaas Sa niya. taas, oo. Sa itaas, yung fantastic, pag December, nangyayari yun, no? Christmas party. Christmas party. Saka pag Biyernes, yung mga naalala ko, pag sinasabing holiday, parang payday. Andun lang ang mga movie pa. Masaya. Yun, ang happy Actually- moments namin, Bali Day. Balita ko noon pala, yung mga artista, lalo na sa Sampaguita, hindi kayo pwedeng basta-basta lalabas, hindi kayo pwedeng basta manonood ng sine. Totoo yan. Tsaka alam ko, kinukwento ni Tita Gloria Romero Yes. na noon daw, pag lalabas kayo, kailangan make-up, kailangan ayos, Ayos na maganda ayos. all the time. At saka may permiso ka sa management. May ganun yung may slip. Yeah. Dahil pag Parang nabalitaan ka na ikaw ay nag-night clubbing, may call slip ka na the next day. Matatawag ka sa Mag-explain ka kung bakit ka Parang nandun principal sa doon. office. Ang isang maganda roon, napalagay ko wala ngayon, yung mystery ng artista, nandun, tago Kasi hindi ka masyadong na-expose sa mga Yeah, tao. that's very right. Kaya yung mystery na yon, ang hindi namin nakikita sa kasalukuyang panahon sa mga artista. Never ba nyo na-feel na parang masyado kayong hinohold naman, yung parang wala na kayong buhay? Hindi nyo ba naramdaman yun? Well, Siyempre, diba? Sa isang banda, oo nga, gano'n ang iyong magiging kaisipan, ano? Pero, on the other side, It helps. makakabuti sa'yo, makakatulong sa'yo na malaki dahil kaya ka ina-admire ng mga tao dahil sabik silang makita ka dahil birang-bira ka na makita ng personal. Kung maliban na lang pag may premiere nights ang isang pelikula, Sa sabik. doon lang. Sa Doon sabik lang. na sabik sila, makita kayo. Yeah, Jelly, kasi nung time namin noon, mostly kasi radio. Nasa radio program kami. Narinig lang kami. Parang more on radio, hindi sa television kami. Eh, hindi pa So naman uso ang nakikita television. talaga ganun. kayo pag pag ito na yung movie, pag palabas Yan, na yung kung may mga, Tsaka mga- premiere night. Every picture ng Sampaguita Pictures, they see to it talaga may premiere night yun. Tapos yung premiere night, big event. Big Big event event. yun. Ano, ibang klase. May show Mga talaga. May naka-costume. mapapanood na Sa bahay. production number, mga ganyan. No? Ay, may ganun! Yeah. meron, Numbers! Nagpa-participate lahat ng artista ng movie company. May kanya-kanyang production number. Yeah. Then, on the opening day, nandiyan yung signing ng autograph sa lobby ng That's sine. it. Yung time kasi namin, iisa lang ang movie houses ang lalabasan namin. Live Theater. Live theater. Yeah. Di ba? It's Ang only one. Sampaguita Live Theater is the home of Sampaguita Pictures. Then when it comes to Dalisay Theater, LBN naman yan. Aha. Then yung Center Theater, diyan naman mga independent production. May exclusivity. Oo. So pagka Sampaguita, dun lang talaga. Sa live. Kita ka lang. Live. Eh, gusto ko malaman, ikwento niyo yung yung pag nililate daw, very strict Ayan. daw noon. Oo, 7 o'clock kailangan pumipitada. Yeah. 7 o'clock in the morning, nasa loob ka na Yan. ng gate. Dito, sa loob ka na ng compound. If not, if you're late even 5 minutes or 10 minutes, you'll give fine 500 pesos. Ayun. So, yan. Ang laki nun, that time. Yeah. Hindi naman kahabaan. Magkano? 50 pesos lang Ah, muna. 50 ba? 50. Kadagdagan na isang zero. Malaki pera pa ng halaga noon ng araw. Ako, inabutan ko noon, 50 ba? Tita Belia, nang pagpapasok ka sa gate, sabi na kasi taxi lang ako
7 o'clock in the morning, dumating ka ng 7:05, sasabihin sa'yo, good afternoon, Ricky Belmonte, announcing the arrival. Ganon. Fine na ako noon. Multahan si Ricky. Naka-announce yan. Pero know, naman disiplina. Gano'n naman ang kalaki ang pinakamalaki yung binayaran sa multa? Alam mo ako tinataguring fine, king of the fine, pag nahuli. Para kailangan. Andiyan na si Mami Vera na dyan na nakapwestong gano'n. Oh, huli ka na naman, sabi nun. Multado ka. Ganun. Pero mahusay maghimas yan Ay, mayaman kasi. Ay, pahalik-halik Pwede multa ng multa. Lambing-lambing yan. Marunong maglambing yan. Pero, you know, one thing na hindi mo makakalimutan dito sa Sampaguita, and I think even in LBN, ang artista ay naging professional dahil sa mga itinuro nila. Naku, totoo yan. Yung before 7 o'clock, kailangan 30 minutes or 1 hour. The most is 30 minutes. Kailangan nandiyan ka na sa studio. Yun ang training na ginawa sa amin. Yun ang iniligay sa isipan namin na maging professional sa lahat na maging responsible. Kaya nga nun, meron pa kaming nag-aral kami ng acting. Meron kaming school of acting nung panahon na yun. Dito mismo. Ngayon po ba nadadala niyo pa rin yung punctuality? Oo. Up to now. Oo, kailangan. Ako talaga, I'm sorry. Eh, ewan ko sa kanya. Tira. Sige, magpapa-ice cream ako. Kasama kami dyan, Tita Ben. Kasama Oo kami sa ice naman, especially you two, beautiful sweetheart. Actually, trivia lang ito. Hindi nyo natatanong. Dito sa set namin ngayon, yung kinatatayuan ng set namin, ito yung parang Chinese na parang Chinese Sampaguita drama walk. theater. Kasi Sa Hollywood. dito naka-imprint yung mga footprints ng mga artista. Gaya dito si Tito Tsaka Ay. yung mga At si palad. Kuya Germs pala nag-suggest nito. Yeah. Handprints at saka footprints. Yung dinala ko ni Dr. Perez first time sa Amerika. Siyempre sa Bika, linibot kami ni Dr. Sa Perez. Hollywood, meron yan. So, doon sa Hollywood side, Chinese Roman Theater, Yeah. sa pinakalabi nila, nandoon ang katulad nito. So, sinuggest ko kay Doc Perez at saka kay Mami Perez na bakit hindi natin gawin ang Sampaguita every weekend, parang din yung tourist, Pwedeng pumunta mga parang students. Universal City. So, pumayag sila. We tried it. At naging successful, At nagkaroon naman ng mga excursionista. Yeah. Oo. Kaya ginawa muna namin itong mga printing na ito. Then, yung mga makeup room, yung mga damit na ginamit nila Gloria, nila Susan, dinisplay namin lahat yan. Para nakikita At nila. inedit yung mga lumang pelikula, pinagduktong-duktong para meron makikita yung mga papasok. Dahil may bayad na 1 peso. 1 peso lang. 1 peso lang. Ito question, kasi sa US, sa Hollywood, maraming nagka-comeback ng yung mga veteran actors and actresses katulad nila Jessica Tandy at the time. Tsaka nagbo-boom ang career Nagbo-boom ulit ang career nila. Pagbalik nila, nagkakaroon pa nga yung ibang ng awards, like sila Jack Lemmon. At well, when he was still alive, biglang nagbalik siya, tapos ang gaganda ng mga... Kayo ba, you feel na you want to do something like that again? Or ano na kayo, happy na kayo na relax na lang muna kayo konti? Ako hindi. Gusto ko pa rin na lumalabas pa rin kahit sa TV lang. Alam mo, Janice and Jelly, it's in the blood. Once na pumasok ka rito sa business na ito, hindi mo maiwanan Hanap-hanapin mo, Yeah. Ang nakakalungkot lang dito sa atin, yung respeto kulang. Dahil sa Amerika, until now, pahabang kahit na tumatanda ka, lalo ka nagiging mahal at importante sa kanila. Kaya ang pangalan ng isang artista, hindi mo makikita ang binababa nila. It will stay forever. Pag nandun na siya. Kumbaga andun na yung marka niya, hindi mo na bababago. Yeah. Agree ako dyan, Germs talaga. Pero- Iba talaga ang trend ng yung ibang producer ng Pilipino. Sobra, pag hindi ka na superstar, para ka na lang, para bang pamparami. Ganon. Hindi nakalimutan yung mga achievement Parang mo. so-so na lang. Ganon. May kinalaman din ng audience appreciation Why? Sorry to say, pero hindi pa nagmamature ang audience ng nanonood ng pelikulang Pilipino. Naandun pa rin sila nung panahon ng 60s na kung saan ang tinatangkilik lang nilang talaga ay yung mga bata. Kaya siguro sa bahagi ng producer dapat somehow ma-educate nila yung mga batang iyan na ang audience na ma-elevate ang kanilang appreciation sa lahat ng uri ng pelikula at artista. Lito, I think, sa aking pananaw,
hindi mo pwedeng isisi sa audience eh. Ang producer ang dapat mangalaga niyan. Dahil pag oras na pinakita ng producer yung kanilang respeto sa mga artistang kinukuha nila, re-respetuhin din ng mga fans. Dahil siyempre, wala naman silang pakialam doon sa ano ng mga billing eh. Ang artista naman hindi naman naghahanap na ilagay mo siya lagi doon sa itaas. Pero Yung you respeto put him dapat in a sa kanya. place na respetado. Yung tamang lugar mo. Ganon, Actually, tama kayo, lang. Kuya Germs, nakikita ko yung ginagawa niyo yung parati. I learned so many things in this company. Yeah. Na kung ano yung pinamana sa'yo, ginagawa mo ngayon. Dahil ibang klase. Ang artista nung araw para kang brilyante. Ha? Na Precious talaga. oo. Inaalagaan. Paano po kung may baguhan na lumapit sa inyo at sabihin sa inyo, naku, iniidolo ko po kayo or gusto ko po sana maging katulad ninyo. Anong mapapayo nyo sa kanila? Ako, madalas. Dito sinasabi sa inyo yan, tinatanong Madalas kayo. marami si Giselle Sanchez, sino ba to? Si Gladys Reyes. Sabi niya, Tita Belia, kukopyahin kita, ha? Sabi ko, Bagong kontrabida. why not? Sabi ko, pagbutihan mo, ha? Para hindi tayo mapahiya. Give them chance, di ba? O, ang gagaling nila ngayon, di ba? Ano dapat mga gawin nila, tandaan, para makarating sila sa mga narating nyo? Up to this Yung day, mga you nagawa are still nyo. working, Alam you Well, are put still dedications around. in your work. Alam mo, Pag-aralan mo script. Doc Grabe. Perez is a discoverer, di ba? So, nung nakita ko lahat yung ginawa ni Doc, sinundan ko rin yung kanyang yapak. Kaya nagkaroon ako ng mga programa sa television. Isa ako sa natulungan ni Kuya Germs. Sa totoo, si Kuya Name Germs, nga eh. siya nga mismo nagbigay ng pangalan ko. Pero may importanteng baka That's all. malimutan natin. Kasi yung bagay na education on the part of the actor and actresses. Kasi kung walang proper education, o kaya miski yung informal education sa sarili mo, hindi ka makakasabay sa takbo ng panahon eh. In short, kung ikaw meron kang role na ginagampanan, at kung hindi mo alam ang human behavior o yung psychology ng character, hindi mo maipoportray. Kaya nga, importante na kung hindi mo makapagkaroon ng formal education, at least pagbabasa mo about human behavior sa psychology, magagampanan mong mabuti. Mas malang ang iyong sensitive papel. kayo. Right, Tsaka, tama. Kasi human reaction yun eh. I would like to add na in this company, na meron ditong parang yung pag-aaral Oo. kung paano ka harap sa tao during a big affair. Parang Nandyan dyan, ganon, may- manners. may acting workshop kung may project talaga or Isa kahit na na ako walang dun sa project nagturo. pa, kailangan tuturuan ka muna rito ng mga direktor kung ano yung acting na gagawin mo sa mga inaharap. So, kumpleto rito talaga. Kumpleto. Galing. Pero marami pa yan, Kuya Germs. Saka jelly boy pa si Jack Lemmon. Marami na silang natouch na issues. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik Si Jack namin. Lemmon. Namatay na si Jack Lemmon. Si Jack Lemmon. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Janice, namatay na talaga si Jack Lemmon. Gusto ko lang malaman. Sorry, klaruhin po natin. Baka ano mo Ipagtalo pa tayo. Sorry kasi nangyayalab. Pero kasama pa rin natin, syempre, mga between na sa Pagita Picture. Correct. Siyempre, pag-usapan naman natin ang talent fee. Teka, unang movie muna. Unang movie. Sige, unang movie. Ano yung unang movie ninyo? Ako, alam ko, natatandaan ko. Very first, Tita Belia, ha? Kilabot sa Makiling. Binigyan ako ng screen test dyan nung dinala ako dito ng mga barkada namin. Kontrabida na po kayo nun? Hindi pa. Binigyan ako ng screen test dyan sa Sapa fight scene. Kilabot sa Makiling with Oscar Moreno and Lilian Leonardo. Ay, may mga screen test With a pa fight noon. scene at the swamp. Doon nagkabukol-bukol ako. Tsaka nahulog ako. Meron kaming fight scene sa itaas ng bundok. 15 feet below or 30 feet below. Pero may isa po kami yung net ba ng fireman. So parang kayo rin gumagawa ng sarili niyong stunts. Hindi Parang ganun. Hindi kasi si Lilian sabi ko, nung nasa edge na kami, sabi ko, ikot ka. Ayaw umikot. Eh di nahurog kaming dalawa. Pero may net doon. Pero yung net, alam mo, bumaksak doon sa sa bigat namin dalawa, nag-bump doon sa mga semento. Alam mo, you know what? Honest to the truth is, I was dead in so many seconds. You were dead? Yeah. Nawalan ako ng Malay. ulirat.
Ako naman, yung una kong pelikula dito sa Sampaguita, inintroduce kagad kami, ako at saka si Lolita Rodriguez. Ang pamagat ng Movie. movie, Pilya. Pilya. Uy, ang ganda ng title, no? Pilya. Bagay sa iyo. Nag-extra muna ako between Marikit, kasama ko si Amalia at saka Juancho. Sinong may sala, Romeo Vasquez at Susan. Doon ako nag-umpisa. Kayo, Germs? Well, Susan Susay Susi. Starring Susan Roses. Triplets I siya hope, doon. Si Eddie, si Lito was there, and Jose Marie. At isa ako sa sidekick ng isa sa mga Susan doon. So, yun ay sa tulong din ni Direktora Rosa Mia na nasalubong ko lamang sa bahay ni Rita Gomez at biniro ko, pwede ba akong maka-extra sa pelikula nyo? Sabi niya, bakit may hilig ka ba? Sige, punta ka sa Sampaguita bukas, may shooting ako. Punta naman ako kagad. Ako, ang first movie ko rito sa Sampaguita Pictures, yung All Over the World. Kasama ko si Eddie Gutierrez, si Josephine Estrada, si Rosemary, Sonora, si Kuya James, nandun din. Ako naman, hindi ako nag-screen test, kundi pinag-aaral ako para gumanda yung boses ko. Ninroll ako doon sa Chemosis Guild. Sa kakako ko ng para gumanda yung boses ko at saka yung tinuruan ako kung para... Napalalim ng boss dito, Luis. At ang talent fee, alam mo kung Talent magkano? fee. Talent fee. Talent fee. Yan ang 25 maganda, pesos. talent. 25 pesos per week. movie? Ay, per week. Kasi under contract ako eh. Ako 75 pesos per movie. Yung first contract ko, dahil I signed up 1963 for 4 years, ang first movie 75. Then, Grabe, the second 75 year, pesos. it will be... Ba't kayo ganun kamura? Siyempre, hindi naman kami star noon eh. Ba't ako 500? Sikat ka na noon. Hindi, first bago. salary niyo, Tita Oo, Bella? 500. Per movie. Yeah. Movie. Per movie. Oo. Bakit ako iba rin? Ano? Kasi ako, nag-sign up ako ng contract dito for 4 years. Basta ang first movie ko was 2,000 pesos. Hala! Magkalabasan na dito! Nagkakabuti Maswerte ka dahil ang allowance ko weekly, 30 pesos. 200 per movie yung mga supporting role. Kaya lang ako naging 3,000 noon nung magkaroon ng first starring role with Susan. At saka, So dito, 10 days ko gagawin yun, yung 2,000, magkano yun? Dito, 200 pesos. during that time, that amount is something already. Ay, kamusta naman ang press nung araw? Paano naman nila tatuhin ang artista? Paano sila Yan ang maganda. Kami marami experience. Alam mo, nung araw, ibang-iba ang patakaran ng mga press people. Napakaiba sa ngayon. Nung araw kami dito sa Sampaguita, wala kaming pakialam sa press people. Basta kaibigan namin sila lahat. Si Dr. Perez, si Mrs. Vera, si Mrs. Perez ang namamahala sa press sa amin. Basta tatawagin kami kung may interview. Hindi yung kami ang hahanap ngayon katulad ngayon ng press na makikisuyo ka. Sad to say, I have experienced that for so many years during Sampaguita days of our stay here. Being the daughter or our mother studio, wala kami talagang pakialam sa press. Kami ang tinatawag ng boss namin dito sa Sampaguita. Andiyan kami sa terasa, press conference, nakaharap kami lahat. At saka Okay. merong PRO department dito. Uy, naku, sino may Doon, i-schedule nila kung halimbawa interview ng artista, hingi sila ng permiso sa PRO department. So, alamin muna kung anong mga questions na ibabato. Ay, talaga? Pag merong question na hindi gusto, i-cross yan. Hindi mo pwede itanong yan. Ganon. At talagang ang press hindi pwede yung ugali na yung tatakutin mo ang artista. Yeah. Ano, hindi pwede yun. Dahil ididemanda ng company pag meron kang sinulat That's na right. hindi maganda sa Protektado kasi Protektado. Tsaka, Protektado. Totoo na everything is nakaschedule. Pag hindi ka nakaschedule, hindi pwede. Hindi pwede. Walang yung interview, hindi sila interview. pwedeng dumiretso sa'yo na makiusap. Wala. No such thing like that ambush before. interview. Mas protected talaga kayo nung time na yun. Eh, kumusta naman ang mga love teams? Oo. Siyempre, yan ang forever. Parang noon pa lang may love team. Oo. Pwede ako O eh. yung mga lab team ninyo noon. Titaglo. Si si Gloria Boylan. Romero, yung... Iba yung lalo ka love team ko. Hindi, kami yung parang naging Dolphy Panchito. Yan. Sidekick. Sa mga bata, kami ang sidekick.
Tito Ricky, syempre, si Tita Rosemary. Yeah, si Rosemary. Yeah, Rosemary. Kayo po. Sa akin, si Liberty Lagan, si Jean Lopez. Yeah. Pareho din ho ba yung mga love team noon at saka ngayon na syempre, dahil sa constant togetherness, lahat halos ng love team ngayon kasi parang nagkaka-develop pa, nagiging sila. Kayo dito, Luis, Ganun na-develop din ba? ba kayo nun? Ay, bakit? Hindi. Alam mo, mga lunch yung araw. Ang yakapan ng araw, hindi ka gagawin yung talagang... Very tender. Loving. Pag niyakap mo, palagay mo si Gloria Romero, ang kamay nandun sa dibdib mo. Ano? Ano? Sa dibdib niya! Ako ko ba hindi Hindi ba? At saka ang hali ka ng araw eh. At saka niya, ang love team nung araw, pinangangalagaan niya. Totoo. Talagang part of the business yung pangalagaan ng love team dahil in ng mga panahon na yon. Sa tingin niyo ba, yung mga gano'n na hindi masyadong explicit yung mga love scene, yung mga yakapan noon, sa tingin niyo mas okay noon? Kasi parang, ano pa rin, na-retain pa rin yung values as opposed to ngayon na talagang pag sinabi mong love scene, talagang Love scene! love scene. At Yung saka araw walang kissing scene doon, Hindi, ang love scene nung araw talaga napaka-decente, malinis tingnan, walang malisya. At saka tinitilian ng tao, pag oras na Tinitilian. yakapan ng dyan, wow! Magyaya ka ba? Palapit pala. Ang yun ha, mild na nayakapan ha. Sa akin noon, Janice, yung ginawa kong movie rito, yung First Kiss, ang kissing scene namin dito lang. Nakadikit, hindi sa lips. Iniintay ng passion, talagang magli-lips sa lips. Teka muna, ako nag-direct ng first kiss Yeah, ng dalawa yes. ni Rosemary. Rosemary. Ginawa yung ni Mars Ravelo first kiss na pelikula. Marami pa pong chika. Magbabalik po ang sis. Diyan lang kayo. Baka may mamiss kayo. Always, always be with your sisters, with your sisters. We'll always, always be with your sisters, with your sisters. Kasabay daw ng pagdaan ng panahon ang pagdagdag ng edad at pagdagdag din ng wisdom. Kaya tingnan po natin kung anong saloobin ng ating mga seniors tungkol sa showbiz at mga artista sa panahon ngayon. Tito Lito, ano masasabi niyo doon sa mga artista ngayon? Kasi kayo ngayon, gumagawa pa rin kayo ng mga pelikula, ng mga TV show, nakakasama niyo yung mga baguhang artista. Ano masasabi niyo sa kanila? Good and bad, ha? Karamihan, kulang ng lalim ang kanilang pag-acting. Hanggat hindi nila pinag-aaralan yung kanilang profession pinasukan, hindi sila lalalim when it comes to character interpretation. Ngayon, yan ay may kinalaman sa ugali, character ng artista. Kung hindi babaguhin ang attitude ng artista sa ngayon, hindi sila makakarating noong mahabang panahon ni artista ka Yung pumatatawa. hindi tatagal. Hindi tatagal. Durability. Okay lang ngayon, pero after 10 years, baka wala na. Yeah. Inactive. Madasalita, yung foundation dapat very strong, which is yung character mo, yung pagiging professional mo, at saka yung know-how mo sa yung trabaho. Alam mo, ang importante sa ngayon yung relationship dapat malaman nila yung ugaliin mo sa kapwa mo na naririto sa industriya. Hindi pwede yung paistaran kung sikat ka ngayon, tangan ka ng isang magaling na manager, ang feeling mo ikaw na ang buhay ng isang pelikula. Hindi. Lahat yan nagko-contribute. Kaya kailangan, unahin mo muna yung ano ba ang magagawa mo muna sa sarili mo at ano rin ang maitutulong mo sa kasama mo. Kuya Germs, masasabi niyo ba na nung panahon ng Sampaguita, united ang mga artista, meron kayong unity, meron kayong nagkakasundo kayo? Nagmamalasakita kami. Malasakit sa isa't isa? Oo. Dahil pag merong nagkamali, hindi ka tatanggap ng call slip, nandun ka kaagad sa opisina Talaga ng Dr. lahat Perez. kayo? Lahat kami, lahat. Ay, ang galing. Once Kaya, na nakakontrata ka, part ka ng pamilya ng Sampaguita. pamilya, hindi Tsaka yung dito, ano, pag may solo. shooting ng mga artista, excuse me, merong nagwa-watch dyan sa behavior ng artista the whole day you're working inside the studio compound. Ay, meron kang Watch. card, parang ano ka, good behavior. Tsaka pag kailangan, Janice, pag kailangan ng suporta ng mga artista, lahat niya nakasuporta. Basta contract star. Paano naman ho
yung Walang mga... yung parang ano, hindi kayo binigyan ng chance na mag-inggitan. Wala. Hindi pwede yun. At saka bisyo. Mga, Okay. ngayon, maraming unprofessional, marami nang yung mga bisyo, yung nalululong sa kung ano-ano. Dati ba meron din mga something like that? Oras na ganun ka, wala ka na rito sa kumpanya. Ganun Dito kabilis ka na. yun. Yung kahit na gaano ka pa kalakas sa Malayo. takilya. Goodbye and babu. Ay, At maganda. exploitation, parang was there ever a chance na magkaroon ng exploitation? Oo. Na ma-exploit ang mga artista? Dito, wala sa pagitan. Germs, no? Parang inalagaan kayo ng... Oo. Kasi yung pag-aalaga sa amin, alam mo, para bang pag-alaga sa amin, parang alagang pamilya kami ng Sampaguita Pictures. Yung word na Sampaguita Pictures, kami yun. Parang pamilya yun. inaalagaan Lalo kami. kung under contract ka. Oo. Kayo yun, parang damang-daman niyo yung pagiging family, Ganon. nagkakaisa. Ano lang masasabi niyo sa yung mga naglalabas ng movies today? Kasi merong magagandang lumalabas, at meron din namang kakaiba, may Nakikita mo yung, experimental. Kelly, nakikita mo yung Sampaguita Pictures? Ayan, green. Alam mo ang karugtong niyan? Sampaguita Pictures, the name that leads. Yeah, Yun well said lamang, now. pangalagaan mo na yun. Yung salita na yun. Na kailangan yung pagiging number one niya, kumbaga sa isang kumpanya, hanggat maaari, huwag kang gagawa ng anumang kadungisan na makaka-apekto sa company. Ngayon, paano po yung pelikula? Paano yung mga pelikula noon at saka mga pelikula ngayon? Would you say na mas kayo, sa opinion nyo, mas maganda ba yung mga pelikula noon? Mas malilinis? Or yung ngayon, magaganda, kaya lang may mga ganitong problema? Para sa akin, yun ang parang sinasamba. Kaya ina-honor ng mga kwan na maraming kwan yung audience, no? Talagang meron nga parang dignified ang pelikula. Baka ibig mo naman sabihin na Tito Louie, yung trend ngayon, yun ang gusto ng tao. Pero I think the question is the comparison, the movie, The quality, ang the... quality sa ngayon. Quality of movie. Very, very far away. Yes, Lito. Kasi sabi nga nila, dapat nagbabagong panahon, nagbabagong takbo ng tao, isipan ng tao. Babago din ang Pati tema. ganun din ang paggawa ng pelikula. Ang problema lang kasi sa paggawa ng pelikula ngayon, hindi na nila nagagamitan na yung sinasabing talagang creativity na nauukol sa isang sining na maganda. Ngayon, gagawa ka ng pito-pito. Ano magagawa mo? Kukuha ka ng isang babae sa isang hindi mo alam. Bombshell. Sabi, iyon ang pagkakamali at yun ang pagkukulang ng present film dito sa film industry. Dahil nga sa masyado silang concern sa pera. Nawawala na yung proteksyon ng ito ay isang sining, ito ay isang art na dapat pangalagaan para sa susunod na generation ay makikita nilang talagang ito ay isang sining na maganda. Na pag-uukulan ng maybe talino. dumating tayo sa point na business lang ang ating nasa... Inhabol na lang. Habol, Hindi na yung art. Pero we cannot say naman na walang quality yung mga ibang pelikula. May quality rin. Meron din. Kung yung henerasyon na yun, meron tayong tinitingala ng mga pelikula. Meron din ngayon, like Jose Rizal, Tanging Yaman. Tanging Ha? Yaman. Maraming mga magaganda pa rin pelikula. Kaya lang, sa crisis na dinanas natin ngayon sa industriya, you cannot blame anybody. Dahil Kung isipin man nila na dapat business-wise lahat. Oo, ang ano lang pinupunteriya ko is sa nangyayari kasi ang ano ng producer is makagawa na lang ng pelikula. Dahil yung budget talagang hindi mo nakakayanin Dahil sinubukan nilang gumawa ng quality, pagkatapos hindi naman tinatangkilik, hindi pinapasok. So, ano ngayon ang gagawin mo? Tutularan mo yung katapat mo na lumusot sa isang pelikula, ganun-ganun lamang ginawa. Ba't hindi ka ngayon susubok na gumawa ka rin ganyan? Kaya mo naman. So, yun ang nangyari. Masasabi niyo ba na dahil doon, parang naghinalo na talaga ang industriya natin? Dahil dun sa dahil sa pag-iisip nilang easy money. Kaya masisira ang industry dahil doon Kasi hindi ka na mag-iisip ng mga bagay na makabubuti. Dahil sa, okay, gawin mo yan, 7 days, kunan mo na lang yan, pagkatapos tapos na. Of course, hindi ko sinasabi yung talaga mga serious producer. Pero karamihan kasi, at yan naging epekto sa mamamayan natin, na karamihan napapanood nila ay yung sinasabi nilang walang masyadong quality. Hindi ko sinasabi na walang gumagawa, kaya lang dominado ng mga pelikulang sige. Tito Ricky, kayo po, kung meron kayong solution na maisasuggest sa mga gumagawa ng pelikula,
ngayong panahon nito? Mm-hmm. What would it be para makatulong, para ma-revive natin ang movie industry? Well, siguro, una-una, we have to stop piracy. Yay! Piracy! Kasi nangyayari, sa totoo, kaya medyo naglelelo tayo. Meron kasi ngayon, nauso na ngayon, meron tayong mga VHS, may CDs, may VCT. Mga ganon. Hindi ka mukha before, talagang pag movie mo, movie lang ang papanood. Talagang dadayuhan ka sa sinihan. Ngayon, hindi na. Bakit pa ako manonood? Ang dami kong naarkila dito sa bahay na lang ako manonood. Yun nga, tama yung sinabi ni Ricky na tinatamad ang tao ngayon manood, pumunta sa movie house, dahil ang television, ang dami napapanood ng... Lagi sa television, napapanood yun nila. Ang daming Paborito klaseng ninyo, movie o istorya ang mapupulot mo rin sa papapanood mo. So bakit pa nga naman babayad sa sinihan ng mga... Magkano ba ngayon ang sine? Well, Oo. 80, 90, 100. Ganun. Ganyan ang mga presyo ngayon. Kaya Kaya naman, naman, as ang kilo ng bigas yun, ano? As opposed to nasa bahay ka na lang, buksan mo na lang ang TV. Yeah, that's it. Our time was only 1 pesos and 20 centavos. Ang CD. Pero, 1 peso and 20. 1.20. 1.20. Totoo yan, ha? Ang ganda ng, ano pa, may premiere night pa. 1.20 lang. Makikita mo pa yung 120. Pareho ang price? Wow! Galing mo! Muli tayo magbabalik na sa Good Old Days Kanga. Yan, at marami pang iba. Dito sa Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Ano naman kaya ang mga unos na pinagdaanan ng ating mga kasamang Sampaguita Stars? Tanungin natin sila. Ito, Ricky, yung pinakamalaking, kumbaga, sa naging challenge. I don't know what can you say. malaking Dito kasi bagyo sa sa buhay Sampaguita, nito. sa totoo, wala akong inabutang unos eh. Naging problema ba ang competition between LVN and Sampaguita? Yan. Hindi na nag-aaway-away ba yung mga artista noon? Hindi rin nag-aaway-away. Talaga walang Very awan. buddy-buddy, friendly, Walang lahat. awan. Oo, Everything talaga. is trabaho lang. Siguro. Kasi ugali nung Di ba noon may Siguro. rivalry si Tita Susan tsaka si Amalia Fuentes? Oh, dito sa mismo nga Sa loob, di ba meron tayong ganon? Totoo ba yun? Kung meron ng LBN Nida Nestor, meron mang Gloria Luis dito. Yung love team, love Ganon, team. oo. Yan ang mga labanan Amalia, ng LBN at saka Bobby. Sampaguita. Friendly, ano? Friendly competition. Hindi Competition. personal, never Hindi. naging personal. Wala nag-away, nagsuntukan, si ganyan. Sampalan. O nagsampalan, nagsabunutan. Pag awards night nga, kanya-kanyang, yay! Ganyan lang. Wala yung mga kantsawan. Wala. Kanya-kanyang sinasquad. Basically, paano tulungan ninyo noon? How do you help each other? Utangan. May ganon, may utangan. Sasabihin ni Boy Alano, pera muna ng hula ako, babayaran kita sa bale, sa payday. Ganun na naman. Simple. Ako, nagpapahulog na sako-sako ng bigas noon. Every week Talaga? pay. Yeah! Business mo ka talaga. Pay. Ay, dyan. Sako yung kwarto ko dyan. Sus ko, hanggang ceiling ang file ng bigas ng sako. Anong best memory nyo Oo. nung nasa Sampaguita kayo? Yung talagang, siguro kahit na ano pa ang mangyari, hindi nyo na makakalimutan. Ito, Luis. Pero ako talagang siguro ever since hindi ko na makakalimutan ng hanggang ngayon ng Sampaguita. Kasi mo, diyan ako naging artista, diyan ako unang kumita ng pera para ikuha ko sa pamilya ko. At saka isa pa, si Dr. Perez at si Miss Mara kung mga magulang yan Maski na matatapos na yung kontrata ko, hindi naman sinasabing, tapos na ang kontrata, o kaya dilipat ako sa iba. Minsan, kinukuha ko na yan, anong pangalan nung sa LVN. Pero kami ni Nida noon na nagpaalam ako. Kaya pinayagan naman ako. So, basta everything is pinapaalam, maayos. Maayos lahat sila. Ang pinakamasarap sa akin, dahil nung araw, balitang-balita na mahirap abutin ng mga Vera Perez family. So, sino mag-aakala nga, from janitor, makarating ka sa bakuran ng Sampaguita, and then naabot mo yung pamilya ng Vera Perezes. Tita Belia, ano naman po ang sa tingin nyo naging lessons in life? Sa pagiging artista, yung talagang mapagmamalaki yung natutunan nyo na
hanggang ngayon, dala-dala niyo? Dala-dala niyo. Yung pag-arte ng magaling, kung ano mang role ay bigay sa'yo, lahat ng klase ng role na gampanan ko na nagagawa ko naman ng talagang shooting to the public taste na talagang papatayin ako, mumurahin ako. Papatayin ako. Ganun yun. Oo. Yung ginugulpi niya si Boy Alana at saka si Tessie Agana. And that Yan. role made me talaga as a kontrabida of the Sampaguita Studio. Never niyo bang pinagsisihan na tumanggap kayo ng role na gano'n? Hindi ako alam pa nung kasi medyo greenhorn ako, wala akong alam sa mga ganyang bagay eh. Nung binigyan ako ng kontrabida role, tinanggap ko rin. Pinag-aralan ko kung paano maging salbahay, masungit. Sa akin, basta isang lesson na natutunan ko rito sa Sampaguita, whatever fame you get, kinakailangan lagi kang nakatapak sa lupa. Kahit anong sikat ang nabito. Yan ang lesson na hindi mo Hanggang ngayon, yan ang hindi ko kinakalimutan. Ang Sampaguita, kapag ikaw ay naging contract star, yun ay sasabihin na talagang karangalan ng isang tao na ikaw ay maging artista ng Sampaguita. That's it. Talagang sa tunay na kahulugan ng salitang karangalan, talagang It's an karangalan. honor, Kaya say, ako'y nagpapasalamat dahil ako'y napabilang diyan sa Sampaguita. Prestige. Ngayon, yung isang lesson na hindi ko malilimutan dito, nung sabihan ako ng aming producer na napakatanga mo, napakabobo mo sa pag-arte. Yun ang nag-motivate sa akin upang mag-aral Pagbutihan ng crowd. ng pansarili, pag-aralan ng aking trabaho. Challenge. Kaya yung from negative, naging positive. At yun ang hindi ko maintindihan. At yun ay dito sa Sampaguita. Ngayon po, sino po ang artistang hinahangaan niyo? Sa Generation ngayon. generation. Lokal. Opo. Ano yung mga bago? O Yung yung, mga bago, Yung kahit medyo nakikita nyo, na pag nakikita nyo o nakasama nyo na, nasasabihin nyo na, okay to. nandiyan si Christopher De Leon, Tirso Cruz, at marami pang iba. Marami Younger pang iba. naman, nandiyan na talaga Hindi ako sila. naman yung ang nakuha na hindi ko makalilimot sa Sampaguita. Alam mo, Sampaguita picture, para si Dr. Perez yun. Ang hindi ko lang makakalimutan na sinabi niya na para ka maging matagumpay sa lahat ng bagay. Basta lakasan mo ang pagpapiar mo o kaya yun lang, mas anin mo ang public relation mo mas si kaninang tao. Tapos hinahangaan nyo pong artista yung ngayon. Parang ngayon. Ngayon. Parang ngayon, yung mga nakikita-kita Pero ngayon lahat naman ng artista talagang hinahangaan ko. Hindi porke artista ako, pero hinahangaan ko. Pero may mga very few actors o actors na hindi ko hinahangaan. Ano naman po ang sa tingin nyo would be your greatest legacy? Na maiiwan nyo Maiiwan sa mga kabataang nag-aartista ngayon na pagtandaan nila, etong Maalala nila kayo dahil sa ganun. Hindi ako naman, ang sige, greatest ikaw. legacy ko, when I performed the role of President Marcos in the movie. Ano, Ako nga, dalawang pelikulang ginawa ko ron eh. Ginuhit. Yung isa, iginuhit ng tadhana. Pinagbuklod. Pagkatapos pinagbuklod ng langit. Ako meron din. When I played the role of the mother of Dr. Jose Rizal, a 95-year-old woman, I really told, during the work we had that time, I told my director, Director Lamberto Abellana, who's a nationalist artist, sabi ko, Direk, would you mind if I will tell you something about me? Sabi ko, ayoko maging Bella Flores dito. Gusto ko po yung ibang-iba talaga. Yung hindi makikilala ako. So, okay, sabi niya, fine. Eh di ako na nag-make-up, naglagay ako ng mga guhit-guhit dyan. Talagang, yung buko talagang maputi, pusod, mahabang kimono, ganyan-ganyan. So, nagawa ko yon. It came a time na si Lilian Laing tumawag sa akin. Sabi niya, hoy, may word pang masagwa eh. Hoots, ganon. Senso. Ikaw pala yung lumabas na mother ni Jose Rizal. Bambina ka, hindi kita nakilala. Pati si Leopoldo Salcedo, hindi ka nakilala, ikaw pala yun. Bakit niyo kung di nakilala? Anong ibig sabihin nun? Aba, ibig sabihin, nagampanan mo yung role ng matandang 95-year-old woman. Hindi ka namin talaga nakilala. Ayan, si Lilian Laing. Ano yan? Bear witness ko yan na talagang, I don't know where she is now. She's somewhere resting already in peace.
Pero yan ang taong artistang tumawag sa akin ng telepono na talagang I am congratulating you. Which, natsambahan ko yata yung word na. Hindi chamba yun. Chamba yun, Tita Belia. O, binigay kong puso ko doon. Yes. Okay, totoo yun. Sensya nyo na ako. Papakahambo. Oo, papa-ice cream ka pa. Papa-ice cream pa. Okay. Germs. That is the Well- word I cannot forget. Being the mother of Jose, Doctor, the hero. Mabuti nabutan mo si National Dr. Jose Rizal. Hoy, na! Hindi Anyway, Kuya Germs, yung legacy niyo hindi matatawa. Oo, hindi niya na marami. kailangan sabihin para alam na natin. Pero the yan. most important, yung bigyan ka ng karangalan ng Film Academy of the Philippines ng plaque na kung ano yung contribute mo sa industriya. At saka, siyempre, yung mga true experience, naging director ka once upon a time, tapos naging discoverer ka, marami ka natulungan ng mga bata, at ito, na nakikita natin hanggang sa ngayon, ano? So, I always pray na kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon, sana mapahaba pa. And kailangan natin buhayin ng industriya. Ito yun. Lalo na sa ngayon, sa mga panahon na ito. Lagi tayo nandito na nananawagan na bakit hindi natin magawa ang katulad ng ginagawa ng Hollywood. Magkaroon tayo ng isang lugar dito na like Quezon City is the city of stars. Mapaalala natin na yung mga artista noon, mga artista Yeah. ngayon, hindi mawawala yung legacy nila. Nakakalimutan kasi Memory. nila ang kontribusyon na nagawa ng industriya sa ating pamahalaan. Correct. Sa ating bansa. Sa ating Ano? bansa, ating mamamayan. Yan ang Kay dapat. Tito Ricky, anong gusto niyo maging legacy niyo? Sa akin? Well, siguro, kung ako sasagot niyan, Ikaw nga. Si Sherry. no. Kasi basta ako, Ano nga nagsasalita? Ikaw ang sasalita. ang isang, nasa ba, para ako nung walang biglan. No, kasi ang ano sa akin, siguro ang isang hindi ko makakalimutan na naging movie ko was, kamukha sinabi ni Tita Belia, yung Juanita Banana. Oh, yun. Kasi dyan, Funny duwende picture. ko na nilalagay sa palad ni Belia Flores na lumulundag ako sa loob ng ano niya, damit niya. Sa totoo na eksena kami. Yun ang hindi ko makalimutan. Even mga kids, yung mga kahit na mga matatanda, pag nakikita ko, may tumutulog, sinasabi nila sa akin, naging ay, perlas, si Ricky ano? Belmonte, Ikaw yun." napapanood kita noon, naka-short pants pa ako. Pero mas matanda sa akin yung naka-short pants. Alala ko talaga hindi makalimutan, ganun. Si Tito Lito naman. Yung legacy hanggang ngayon hindi ko pa makita. Kasi hindi ko pa nagagawa yung mga bagay na inakala kong maaalala ng maraming henerasyon pag nagawa ko na. Kasi hindi ako nagkaroon ng opportunity na makalabas ng mga pelikulang gusto kong gawin. Kaya sa ngayon parang naghihintay pa ako at hindi ko alam kung anong legacy ang Marami pa maiiwanan kayong ko dito. gustong gawin. Marami pa. Pero gusto ko lamang ko'y maalala bilang artista. Kasi bata pa ako, gusto ko lang talaga maging artista. Yun lang. Nako, maliban ho sa mga panauhin namin ngayon, meron pang ilang bituing naway sa langit na nagniningning sila. Oh. Alalahanin po natin ang mga Sampaguita stars na minsan po'y nagpahalimuyak ng ating mundo. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. Ngayon po, nako, sa pagbabalik ng sis, gusto po namin talaga kayo pasalamatan. Thank you very much, Tito Thank Lito, you. Tito Luis, Tita Bella, at Kuya Germs. And Tito Ricky. Naku, Oo, salamat salamat for sa joining time. us. Sa mga kwento. Reminiscing moment. Salamat din sa inyong dalawa. At para Dahil ano? nabigyan nyo ng pagkakataon muli, lalo na sa mga kabataan ngayon, na once upon a time, narito ang isang movie company na nagbigay ng maraming magagaling na artista. At sana dumating pa ang panahon nila na masaksiyan nila na kung ano yung nangyari noon May ay mangyari sa pa ulit. kanila. Alam niyo, Kuya Germs, para sa mga artista ngayon, siguro dahil sa kinuwento niyo sa amin ngayon, kung kami man ay mabibigyan ng chance
Parang na yung mapasama wish din namin na sana mapabilang din kami sa isang ganong production studio na hindi lang basta yung inaalagaan yung industriya, kundi pati yung kapakanan ng bawat kapakanan ng mga Yeah, artista. that's Yung it. talagang meron silang malasakit Concern. sa inyo. Eh, nandun yun sa prayer. The family that prays together Stays together. Thank you Thank you so ulit. much. Tingnan naman natin yung ating mga food 1,000 apologies, Dito please. ay To all concerned here, San Ling Dardy. Roses. Andiyan pa. Ay, Tita Lucita ba to? Tita Lucita. Si Tita Lucy. Mga sis, punta tayo sa Give a Gift 2001. Launch on September 24, 2001 at 4 p.m. sa Glorieta Activity Center. We'll see you there. Sis would like to thank the following: Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio, Salon de Manila; Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated; Janilyn Shoes, Mosimo; FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop; The Art Shoe Enterprises; Union Square for the furniture pieces. Vic Barba of Ex-Boutique Marites Garden. Wayless Center; Bulacan Gardens. Human, Adidas; Chloe for Eyework and Optiworks. Nabigyan din ako. Naloka ako talaga sa boots na ito. Ito kaya. Hindi, Janice, okay lang yun. Pag wala tayong motif, wala naman tayo magaganito. Nakakahiya. Actually. Ayun. Ba't Del Monte? Oo, Belmonte. Ba't Del Monte? B pala. Mali-mali lang basak. Baliktad kasi. Balik sa Pagita Pictures at dala ko po ang sapatos ko dahil sasamahan niyo kami. Ma'am!